Most people, especially in social media, only see the final product of a successful entrepreneur. Ang nakikita lang natin yung magandang kotse, magandang suit, magandang damit, yung malaking kumpanya, yung malalaking events, yung mga bagay na nabibili nila, yung sports car nila, yung Porsche. Pero hindi natin alam yung mga bagay na pinagdaanan nila. Pero ako personally, I can still remember how I started. Pangarap ko talaga na makapag-drive ng Porsche. Pangarap ko rin na maging isang magaling na speaker. Especially nung first time ko naka-attend ng isang event, grabe, nakita ko yung confidence ng speaker, kung paano siya maglakad, magsalita, yung composure niya, kung paano niya dalhin yung crowd, kung paano niya napapasaya at napapaiyak yung crowd, na sobrang nai-impluwensyahan niya yung mga taong kausap niya. So I started doing business. Napakahirap. While doing traditional business, I'm doing network marketing on the side. So, doon ako nahasa. Doon ako natuto makipag-usap sa maraming tao. Doon ako na-reject araw-araw. Nagsimula ako, wala pang internet. So, imagine the rejection that you have to wait for the client, kailangan mo magbahay-bahay. We call it legwork. Dala-dala mo yung produkto mo, kakatok ka sa mga bahay, kakausapin mo sila isa-isa, bebentahan mo ng produkto. Yung iba, pagsasarhan ka. Yung iba, sisigawan ka. Yung iba, pagagalitan ka. Yung iba, ire-reject ka. Pero merong ilan na pakikinggan ka. Merong ilan na bibili at tatangkilik ng produkto mo. And now you will start to create results. You will start building relationship with them. Little by little, kumikita ka na. And as I move along, natutuwa akong makipag-usap pa isa-isa sa mga tao. Hanggang sa naging crowd, hanggang sa naging Millionaires Club ako sa network marketing at a very young age nung wala pang internet. So, nakita ko yung ganda ng network marketing. Nakita ko yung ganda ng industriya while doing traditional business. Pero nagkaroon ng mabigat na problema, nauso yung mga scam, nauso yung mga mandaloko, nadama yung kumpanyang sinalihan ko before, and that's when I started my own company, Worldwide Entrepreneurs. So, nung nagsimula ako sa WE, syempre mas malalim yung ownership kasi sariling kumpanya ko na to. I am Executive Vice President now. So, dumating sa point na kahit sa parking lot, may speaking engagement ako. Meron akong maliit na whiteboard, nakikipag-usap ako sa mga driver. Yung mga speaking engagements. Sa labas, may maliit na tolda. Minsan inaabot pa ng gabi, naka-flashlight lang kami. Nagdi-discuss ako sa public area. Lupa, guys. Imagine. May manok pa sa background, may mga aso pa. Pawis na pawis ako. Pero tuloy, laban. Gigil na gigil ako. Kasi gustong-gusto kong maging speaker. Gusto kong maging magaling na speaker. So kahit walang bayad, kahit libre, minsan walang bumibili, binibigay ko yung lahat ko. Hanggang sa nagkaroon na ng office. Tapos yung office sa WE, yung simula nun, guys, grabe. Sa sahig ako natutulog, sa harap ng counter. Hanggang sa yung office na yun, nagkaroon ng konting crowd. Minsan 6, minsan 9 yung tao. Pinagmumukha lang namin madami sa mga pictures. And then lumaki. Nagkaroon ng bagong office yung WE. And then, sobrang nag-struggle ako sa pagpapalaki ng Worldwide Entrepreneurs. That's when I decided to start creating content. Naalala ko yung pinakaunang TikTok video ko. Nakalagay pa sa... Nakapatong lang sa table. Tapos putol-putol pa siya. Tapos ako pa yung naglalagay ng caption, mano-mano pa. Until, grabe yung frequency ng upload, 10 videos daily. Puro selfie videos lang, guys. Hanggang sa na-flatan ako ng gulong, kinontent ko yun. Sabi ko pa nga doon sa video, maging grateful lang. Matuto tayong magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kasi wala namang mapa-flat na gulong kung wala akong kotse. So be grateful. Pumutok yun. Until gumagamit na ako ng sariling camera. Gamit ko pa ng emergency light. Nag-start din ako nun sa YouTube. May long videos ako, may short videos ako. At ako pa yung mano-manong nag-i-edit. And because of that, little by little, sumikat, lumaki yung office natin sa Laguna. Paglaki ng office sa Laguna, automatic, little by little, napuno yung mga tao. Gaya ng lagi kong sinasabi, lahat ng marami nagsisimula sa isa. From there, nagkaroon ng mas malaking main office. Nag-travel kami kung saan-saan. Punta kami ng Cebu, punta kami ng Bacolod, punta kami ng CDO. Drive kami papuntang Tuguegarao. Lumaki ng lumaki si Worldwide Entrepreneurs. At dumami ng dumami yung audience natin. Until, yung pinapangarap ko na maging magaling na speaker, yung speaking engagements nangyari. Na-invite kami
Panhubhoban Lending Corporation. Punta kami ng Cebu. Daming audience, ang saya. Tapos may speaking engagement din tayo sa brand deal natin. Hanggang sa tuloy. Ang daming nag-i-invite. Lumaki ng lumaki. Dumami ng dumami yung speaking engagements outside my companies. Outside worldwide entrepreneurs. Because people started to see the value of what I'm teaching. Nakapag-create ng resulta. Nag-improve yung sales ng mga taong tinulungan natin. Nag-improve yung sales ng mga taong tinuruan natin. And right now, I'm also facilitating WeLead program. Meron tayong mga coaching, meron tayong mentoring, meron tayong speaking engagements, at marami pang parating. That's why I'm really happy right now. And yes, what you see in social media is the results. Pero what you don't know, na ngayon pinapaalam ko sa inyo, grabe yung hirap, grabe yung pinagdaanan, grabe yung pagod, grabe yung puyat. Araw-araw, we even work on holidays. And I'm proud to say right now that MJ Lopez Media is growing fast. With a team of hyper-creative and responsible editors, responsible leaders, patuloy na nag-i-improve at gumaganda yung mga videos natin. And I can perfectly say that right now, I'm living my dream life. Pero tandaan nyo na yung MJ Lopez na nakikita nyo ngayon, 17 years in the making. More than half of my life, nagnenegosyo ako. And since day one, hindi ako tumigil at hindi pa ako nagpapahinga. All you see, what you see in social media is a byproduct of hard work. It's a byproduct of discipline. It's a byproduct of effort. Nakagandahan lang ngayon, marami na akong kasama. May coaching team ako, may mga kumpanya ako, at may media team ako. The bigger question now is, what's next?